Ito naman ay masamang balita para kay Loren Ligarda. Pero mukhang mabuting balita para sa mga Pilipino ito. Mga kababayan, may sikreto palang nangyayari dito sa Senado. Ang paglabas pala mga kababayan ni Senator Bato, ang pangako ni Alan Peter Cayetano, ikaw na ang kauna-unahang magiging Senate President na babae. Pero ngayon mga kababayan, mukhang may babaliktad na naman. Talagang political butterfly. Bakit? Nagtataka daw itong si Loren Legarda. Bakit hindi po siya mga kababayan ang ginawang Senate President na manipula ni Alan Peter Cayetano? SP na, naging Bato pa. Naisahan si Loren mga kababayan. Kaya ngayon, merong mga post na lumalabas. Maaring magkaroon na naman ng another shake-up sa Senado, mga kababayan, dahil hindi nakuha ni Loren Legarda ang kanyang gusto. And syempre, ang mangyayari, kaya pala ganito ang ginawa ni Alan Peter Cayetano dahil kaya niya sinecure ang pwesto dahil gusto niya siya ang susunod na maging Vice President. Bakit, GP? Ang plano nitong si Cayetano, mga kababayan, syempre, pag na-impeach si VP Sara Duterte, 'di ba? Pag may mga bumaliktad, nag-alangan sila dahil sa mga ebidensya. Syempre, pag natanggal ang Vice President, ang papalit ang Senate President. Posible. So, sinicure niya yon. Pero nagalit dyan si Loren Legarda, mga kababayan. So, ito sabi rito ng balita, politiko ulit. SP na, naging Bato pa. Loren Legarda's dream or dreams dashed by Alan Cayetano's power play. Okay, sabi rito, Senator Loren reportedly felt she was poised to become the next Senate President, but Alan Cayetano intervened. Aray ko! Legarda's sudden pivot during Monday's Senate leadership coup stunned many of her colleagues, given her long-standing alliance with Soto. Kaya kung isipin po natin, mga kababayan, Soto and Lacson, hindi po nila matanggap eh. 'Di ba? Soto and Lacson, hindi nila inaasahan na magtatraidor sa kanila si Loren. Pero ngayon, nauunawaan na nila the reason behind. Not only because of her son, Leandro Libiste, but then again, her dream of becoming a first Senate President of the Philippines. 'Di ba? Ang kauna-unahang babae na Senate President of the Philippines. Kaso si Cayetano nag-intervene. So, sabi dito, after Cayetano's failed coup attempt last February, Soto and Legarda even discussed a term-sharing arrangement that would have allowed the latter to assume the Senate presidency before her term ends in 2028. However, political ambition and the prospect of making history may have ultimately swayed Legarda to side with Cayetano's bloc. So, hindi daw nangyari mga kababayan, 'di ba dapat may term sharing sila ni Soto. Yan naman talagang totoo, tinatago lang yan mga kababayan. Pero iba pa yung istorya ngayon na kung saan po ay talagang etong si Loren, kaya po siya nakonbinse na lumipat sa kabila dahil siya po ang gagawin dapat na Senate President. Ganyan po ang galawan ngayon. Kaya etong si Pebbles Talakera ay nag-post nga mga ka-GPnatics na akala mo magiging Vice President ka na. Di ba? Sabi niya gano'n. Ito po yun, post niya. Magbigay. Si Presidente, tapos na pero nagpi-play pa dito sa akin. Ang kulit. Asa na ba yun? Wow, wala.
Yan, hindi ko na makita, guys. Mapuntahan nyo na lang sa post ni Pebbles Talakera na binabanggit nga po niya itong bagay na to. Dahil, sabi niya gano'n, maaring ngayong linggo. Dahil sinasabi rin niya ng mga ibang mga analyst, sinasabi rin niya ng mga ibang mga na napakanipis talaga nga naman mga kababayan. At dahil nga may kanya-kanyang interest, may kanya-kanyang motibo ang bawat mga senador, ay maaring magkaroon na naman ng shake-up. At maaring si Alan Peter Cayetano ang magiging mas pinaka-maiksi daw na termino sa pagiging Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang binabanggit dito mga kababayan. Naku po. Kawawa naman si Alan Peter. Napakamalas po ng kanyang napakamalas ng kanyang termino. Biruin mo, in history of the Philippines sa kasaysayan mo na naging Senate President ka, doon nagkaroon ng parang pinagulong-gulong na gasol, 'di ba? Parang elepante, tapos doon nagkaroon ng barilan, doon nagkaroon mga kababayan ng takbuhan, doon nagkaroon ng taguan sa Senado. 'Di ba? Dinaig niyo pa yung kila Trillanes noon. Mas malala yung nangyayari ngayon. Napakatindi. Oh. Di ko talaga makita yung post ni Pebbles. Natabunan na kasi. Pero hanapin natin ng konti. Baka makita natin. Wait guys Wala na. Tinanggal na ata. Ito guys. Ito. Yung sinasabi ni Pebbles. Ayan May ulit sa Senado. Akala ni Cayetano magiging VP na siya. Bakla! Kababayan. Yan yung post ni Pebbles. So, maaaring magkaroon na naman talaga ng shake-up. Dahil nga po sa nangyayaring na to. Dahil yung iba dyan ay gusto rin po. At sabi ko nga po sa inyo, dahil sa nangyayari ngayon, na nakikita nila ang gobyerno po natin is willing na isurrender itong si Bato dyan po sa ICC. So technically mga kababayan, and eventually si Bongo ay susunod na yung warrant. Susunod na rin po yan mga kasuhan yung tatlong unggoy. Si Jinggoy, si Cheese at si Joel Villanueva na maaring bumaliktad. At baka bumalik na rin, mga kababayan, yung dalawang nag-abstain. So, kapag gano'n na nangyari, shake up ulit. At ang napipisil ngayon na maaring maging Senate President, mga kababayan, naku, magagalit dito si Robin Padilla. Dahil kasi yung sinasabi sa akin, na ang maaari daw na magiging Senate President sa susunod pag nagkaroon ng shake up, si Kiko Pangilinan. Either Kiko Pangilinan o itong si Risa Ontiveros. Lalo na lang mabubuisit si Senator Robin Padilla neto. 'Di ba? Baka lalo na lang umiyak kapag nagkataon. Anak ng tinapa. Dapat doon na lang siya sa circus Sir GP, pag na-impeach ba si BP Matic na SP ang papalit? Alam ko sa rule of succession, yun ang mangyayari. Pero depende. Ayokong tuldukan yung kasagutan ko. Pero sa rule of succession, base sa pagkakabasa ko, yung Senate President ang papalit kay BP Sara Duterte. Pero again, hindi ako certain sa aking sagot. Maaring hindi. Maaring magkaroon pa to ng ibang pakahulugan. Di ba? So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli
GP, yung 13 senador lang yung nasa Senado. Yes, sila lang yung natira doon sa loob. Kasi ang sinasabi nila, hindi raw sila umalis despite the fact na mayroong nagsabi na umalis na sila dahil inabangan daw nila yung article of impeachment. Okay, sige. Salamat. May press briefing si Matibag. Tingnan natin. PCO. Wala naman. Tapos na ata. Ha? Nakatakas na, no? Napalugit para po So, tingnan na rin natin to, guys. yung kampo Sino po